Sofia, sa katapusan ng buwan, uuwi na ako. Pagkatapos noon, malamang hindi na ako aalis ulit. Sige na, ipaglaan mo ako ng pwesto sa nail salon mo ha? Tandaan mo, ipaglaan mo ako ng pwesto. Ano? Babalik ka na. Yung kaawa-awang bata na yung pinulot mo noon, yung maliit na kalye, ngayon ang pinakabatang propesor sa Universidad ng Liwanag. Ang tagal mo siyang sinuportahan. Ngayong nagtagumpay na siya, bakit hindi ka nalang manatili sa pusod lungsod at mag-enjoy sa magandang buhay? Bakit bigla kang babalik sa maliit nating bayan? Masama ba ang trato niya sa'yo? Hindi. Mabuti naman siya sa akin. Kasi, ayaw ko nang manatili sa pusod lungsod. Eh si Marco, sasama ba siya sa'yo? Hindi siya sasama. Mag-isa akong aalis. Mananatili siya rito. Mag-aasawa, magkakaanak, magsisimula ng bagong buhay. Ah. See? Hintay muna tayo. Pag-usapan na lang natin mamaya. Binibining Reyes, desidido ka na talagang iwan si Marco? Unang beses kong makilala si Marco ay noong opening ceremony ng high school. Nag-speech siya bilang student representative. Mga kagalang-galang na guro, mga minamahal na kapwa mag-aaral, magandang hapon po. Noon, siya ang golden boy sa paningin ng lahat. Eh ako, Tingnan nyo, si Marco ba yun? Ang gwapo niya, gusto ko siya. ako naman, isa lang akong babaeng lumaki sa orphanage. Ni hindi ko nga siya makausap ng harapan, hanggang sa araw na yon, nabunyag ang katotohanang anak siya sa labas. Mga litrato ng nanay niya ay nakadikit sa buong paaralan. Naging katatawanan na siya ng lahat. Tigilan nyo yan. Tumigil kayo. Umalis kayo. Anak ka rin naman sa labas. Ang yabang-yabang mo pa. Lumayas ka na nga dito. Layas. Umalis ka na. Anong lakas ng loob mong manatili pa sa paaralang to? Laging nagmamataas. Anak ka lang pala sa labas. Ew. Patay na nanay mo ngayon. Asong kalye ka lang. Tingnan natin kung hanggang kailan mo yan mapagtatagalan. Sugod! May paparating na teacher. Gusto mo? Sumama ka sa akin? Ako ang nag-ampon sa kanya. Sa sumunod na 10 taon, nagtiwala kami sa isa't isa para mabuhay. Sabay nating buksan. Pagkatapos lumabas ang resulta ng college entrance exam, pinabayaan ko ang pagkakataon kong makapag-unibersidad. Pumasa ako. Ikaw? Pangalawa lang ang paaralang napasahan ko. Hindi gaanong mahalaga kung pumasok ako o hindi. Pumasa ka sa Universidad ng Liwanag. Kailangang pumasok ka talaga. Huwag mong isipin ang matrikula. Magtatrabaho ako ng 3 trabaho sa isang araw. Kakayanin ko. Maya. Pangako ko. Bibigyan kita ng magandang buhay. Pumasa ako. Sa bandang huli, nagawa nga niya. Naging pinakabatang propesor siya sa Universidad ng Liwanag at itinanghal bilang henyong iskolar. Akala ko, tapos na ang mga paghihirap. Hanggang sa may lumabas na babaeng nagngangalang Ligaya Santos. Bakit hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko? Ayaw mo ba sa akin? Hindi kita kinamumuhian. Hindi
Hindi ko lang alam kung paano makisalamuha sa mga babae. Bakit mo tinitingnan ang cellphone ko? Sino ang babaeng ito? Anak ng Dean. Bata lang yan. Huwag kang mag-akala ng iba. Hoy, kung paano mapasaya ang isang babae? Hindi na. Kalimutan mo na ang tanong ko. Marco, alam mo ba, iyon ang unang beses na nais mong mapasaya ang isang babae. Hindi dahil hindi mo alam kung paano. Ayaw mo lang talaga. Kumusta, Binibining Reyes? Ako, si Ligaya Santos. Ang kapatid sa labas ni Marco, gustong subukan ulit ang parehong panloloko. Pinigilan ko siya. Sapat na ang mga litratong ito para sirain muli si Marco. Nananatili lang si Marco sa iyo dahil sa obligasyon. Kung papayag kang bitawan siya, ang mga litratong ito ay hindi lalabas sa publiko. At mapoprotektahan ko siya. Tutulungan ko siyang umakyat sa tuktok. Napag-isipan mo na ba, Binibining Reyes? Oo, iiwan ko siya. Sana tuparin mo ang pangako mo. Marco, 10 taon na. Hindi ko pa rin nagawang mahulog ka sa akin. Siguro ngayon, ang pag-alis sa iyo ang pinakamabuting pagpipilian. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Maya. Nasaan ang mga gamot mo? Nasaan yung mga gamot na iniinom mo? Salamat. Pasensya na sa abala. Alam mong may problema ka sa tiyan. Bakit hindi mo inumin ng tama sa oras ang gamot mo? Ginugulo mo ba ako? Gumagaan na ba ang pakiramdam ng tiyan mo? Ako ang may kasalanan. Kung hindi lang para sa pagpapaaral sa akin, hindi ka sana nagtatrabaho ng 3 beses sa isang araw. Hindi sana nasira ang kalusugan mo ng ganito. Anak, magiging ayos lang ako kung iinom ako ng gamot ng tama sa oras. Medyo abala lang ako ngayon, kaya nakalimutan ko. Mula ngayon, paano kung ako na lang ang magpapaalala sa'yo na uminom ng gamot? Nakalimutan ko. Hindi na mauulit. Masakit pa ba ang tiyan mo? Hayaan mong hilutin ko. Wag na, okay lang. Marco. Ako. Oy, Uuwi ako sa amin. para manood ng meteor shower. Ngayon? See ya. Oo nga. Ano yung sasabihin mo kanina? Wala. Sige, marami ka pang ginagawa. See ya. Magpahinga ka. Babalikan kita mamaya para makasama ka. Sa lahat ng mga taon, hindi kailanman naalala ni Marco ang kaarawan ko. Pero tuwing araw na ito, lihim akong naghahangad tungkol sa kanya. Isang hangad tungkol sa kanya.
Walang meteor shower na kasing ganda ng pagkakaroon mo sa tabi ko. Marco, ito ang huli kong hangad para sa'yo. Sana pag wala na ako, maging masaya ka. Boss, Maya. Maya. Nandito ka na. Sobrang dami ng trabaho. ako. Nandito ako para mag-resign. Alam ko. Tulungan mo ako. Maghintay ka lang hanggang makakita ako ng kapalit, saka ka na umalis. Umupo ka dyan. Halika na. Boss, magre-resign na siya. Magaling ba talaga siya sa nail art? Huwag kang mag-alala. Maya, ang pinakamagaling na nail artist sa buong lugar ng Universidad ng Liwanag. Maraming malalaking salon ang gustong kunin siya. Eh bakit hindi ka pumunta? Tama. Maya, dati, ayaw mo talagang umalis dito. Bakit ngayon mo gustong umalis? Malapit lang itong shop sa school ni Marco. Noon, pinili ko itong lugar para lang makita siya ng sandali. Profesor Garcia. Sa tingin mo, bagay sila, di ba? Sila ang sikat na magkasintahan sa school namin. Ang supladong propesor at ang masiglang campus bell. Lahat ay sumusuporta sa kanila. Sila ba? Sobrang close talaga. Siyempre naman. Karaniwan, malayo ang loob ni Profesor Garcia. Pero sobrang pasensyoso siya kay Ginoong Santos. Narinig ko, dala-dala niya ang pen na binigay sa kanya ni Ginoong Santos araw-araw. 10 taon ng pagtutulungan. Mga bagay na ganyan. Hindi niya yan ginawa para sa akin. Yung dalawa. Sobrang bagay sila sa lahat ng paraan. Sayang lang. Narinig ko si Profesor Garcia, may utang na loob siyang dapat bayaran. Kailangan niyang bayaran ang pabor, kaya hindi siya makakasama kay Ginoong Santos. Narinig ko yung babae hindi man lang nakapagkolehiyo. Pang-odd jobs lang ang trabaho niya. Hindi siya karapat-dapat kay Profesor Garcia. Isang maliit na pabor lang ang ginawa niya para sa kanya. Ngayon, ayaw na niyang iwan siya. Ang kapal ng mukha. Ang pangit ng itsura mo. Wala yan. Naisip ko lang. Tama kayo. Paano siya magiging karapat-dapat kay Profesor Garcia? Ikaw, kahapon ba ang birthday mo? Kahapon ba ang birthday mo? Pasensya na. Ang dami kong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan ko. Sa susunod na mga araw, bibilhan kita ng regalo. Okay lang yan. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Huwag mo nang isipin yung mga maliliit na bagay na yan. Anong hiningi mo? Hiningi ko. Marco, ako. Naipit ang bukong-bukong ko. Nasaan ka? Pupunta ako dyan. Hindi na kita pipigilan sa pamamagitan ng utang na loob. Malapit na. Malaya ka na. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ang mga bagay na talagang akin kakaunti pa rin. Burahin mo yan.
Huwag kang gumawa ng mga ganyang nakakainip na bagay. Oh, Nahuli akong nagkukuha ng litrato ng patago. Pero, ang isang taong kagaya mong mabait syempre naman. Gusto kong makapture ng maayos. kaya hindi naman sa hindi mo naiintindihan ang pagiging mabait. Ito lang ang pagiging mabait, ayaw mo lang ibigay sa akin. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Bakit ka nag-iimpake? Wala lang. Tinatapon ko lang yung mga bagay na hindi ko na kailangan. Yun lang. Ikaw? Kailan ka kakain? Gutom na ako. Sige, pupunta na ako. Abala ako sa pag-iimpake. Nakalimutan kong kumain. Tara na, sumama ka sa amin. Hindi ako kakain. Ligaya. Marco, nandito rin si Maya. Ayos yan. Hindi pa siya kumakain. Kaya, isinama ko siya. Ah, ganun ba? Noong nakaraan, naipilay ko ang bukong ko. Dumating ka sa tamang oras. At saka, gusto ko sanang makilala si Maya. Hindi lang talaga nagkataon. Umupo ka. Waiter. Maya, ikaw ang bisita. Ikaw ang mauna. Pasensya na, Maya. Nakalimutan ko. Hindi ka pala marunong magbasa ng Pranses. Waiter, meron ba kayong menu sa Chino? Pasensya na po, ma'am. Wala po. Ako na ang order. Kumuha tayo ng steak, 2 filet mignon, medium rare, at ilang sausage, ilang pritong itlog, at salad. Marco, wag mo namang orderin lang ang gusto mo. Isipin mo kung ano ang gusto ni Maya. Ano ang gusto mong kainin? Ano ba ang gusto ni Ligaya? Alam na alam niya yon. Pero pagkatapos ng lahat ng taong magkasama kami, hindi niya alam kung ano ang gusto ko. Kahit ano okay lang. Sige, yan na yun. Saan galing tong probinsyana? Hindi ba niya alam na ito ay isang restaurang Pranses? Nakakahiya naman. Kasama niya yung dalawa. Hindi naman sila magka-level. Eksakto. Tama. Excuse me, kailangan kong pumunta sa CR. Oh, ako at si Marco, matagal na kaming hindi magka-level. Takbo! May sunog sa ikalawang palapag. Ikalawang palapag. Nasa ikalawang palapag pa si Marco. Marco! Takbo! Marco! Umalis kayo diyan. Lumabas kayo. Marco! Marco! Nasaktan mo ang paa mo. Kailangan ka nating dalhin sa ospital agad. Marco,
Baka nasa loob pa si Maya. Hindi ba't dapat hanapin natin siya? Nasa unang palapag ang banyo. Dapat lumabas na siya ngayon. Mas importante ang paa mo. Pumunta muna tayo sa ospital. Kaya, sa puso mo, ang buhay o kamatayan ko ay hindi gaanong importante kaysa sa sugat sa paa niya. Makalipas ang 1 linggo, aalis na ako sa lugar na ito ng tuluyan. Sasama ka ba sa akin pauwi? Bakit mo ako tinutulungan? Maya, pangako ko, sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng magandang buhay. Hindi, Marco. Hindi. Bumili ka ng tiket. Saan ka pupunta? Iniwan mo ako. Ilang araw na lang, death anniversary na ng lolo ko. Uuwi ako sa amin. Ah, ganun ba? Yung maliit na bayan na yon ay isang lugar na hindi mo na muling babalikan. Pag naghiwalay tayo ngayon, malamang hindi na tayo muling magkikita sa buhay natin. Anong nangyari sa sugat mo? Nasunog ang restaurant. Nung tumakbo ako pabalik, may tumulak sa kin. Anong hinanap mo pabalik? Katabi lang ng CR ang exit. Nag-alala ako sa'yo. Ganyan ka pa rin. Handang ialay ang lahat para sa kin. Hindi na. Marco. Noon, wala kang kasama, pero ngayon, nandyan si Ligaya. Hindi mo na ako kailangan. Nasaktan ng paan ni Ligaya. Kasalanan ko talaga. Kailangan kong alagaan siya ng ilang araw. Si. Ikaw yung delivery, di ba? Ipadala mo lahat to. Sa ulap ba yan? Si. Ganyan na ganyan ang kamay mo. Bakit walang nag-aalaga sa'yo? Bini-bini. Galing ka sa syudad, tapos lilipat ka sa maliit na bayan. Babalik ka pa ba? May discount kapag round trip. Ang swerte mo naman, may professor na nag-aalaga sa'yo. Ikaw naman, bini-bini? Babalik ka ba? Hindi na ako babalik. Hindi na talaga. Sige, aalis na ako. Sino ka? Ikaw. Ano ang gusto mo? Ikaw ang nagligtas kay Marco noon. Yung gago, di ba? Ikaw ba ay kapatid ni Marco? Yung anak sa labas. Ni hindi nga karapat-dapat maging kapatid ko. Narinig kong kayong dalawa ay magkasama ng ilang taon. Tawagan mo si Marco. Gusto mong gamitin ako para maakit siya rito. Hindi ko siya tatawagan. Ginusto mo to? Wala sa iyo ang desisyon.
Ikaw. Bigay mo sa akin. Kayo ay umaasa sa isa't isa sa lahat ng mga taong ito at wala itong kahulugan. Wala siyang pakialam kung mabuhay ka o mamatay. At pinoprotektahan mo pa rin siya. Ang tanga-tanga, Hindi si Marco ang taong akala mo siya. siya. Mabuti. Tingnan natin kung gaano katagal ang bibig mo ay mananatiling matigas. Makinig kayo. Sa bawat beses na hindi sumagot si Marco, tatanggap siya ng isang latigo. Tingnan natin. Kung gaano kalala ang lalaking matagal mo nang pinoprotektahan ay makakapagpapatay sa'yo. Sampalin mo siya. Sampalin mo siya. Ulitin. Ipagpatuloy. Sampalin mo siya. Sampalin mo siya ng paulit-ulit. 12 ng latigo na ang natanggap niya. Kung ipagpapatuloy natin, hindi niya kakayanin. Mukhang wala talaga siyang pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Kung gayon, wala kang silbi sa akin. Gibain mo ang mukha niya. Halo? Naghahabol ng eksperimento si Marco buong gabi. Kakatulog lang niya. Anong kailangan mo? Oh, nakikita mo? Hindi kanya pinapansin dahil kasama niya ang ibang babae, kaya hindi kanya pinapahalagahan. Makinig ka. Sabihin mo sa gago ang si Marco na pumunta rito ngayon din. Kung hindi, maghihintay ka na ilibing ang babaeng ito. Napakalungkot naman. Ang buhay mo ay walang halaga sa kanya. Wala talaga. Kung talagang hindi siya darating, wala na akong magagawa. Kailangan ko na lang kumuha ng halaga sa'yo. Marco, huwag kang maglakas loob na pumunta rito. Bakit ka nandito? Nasaan si Marco? Ayusin mo siya. Dalin mo siya. Marco, kumusta si Marco? Darating ba ulit si Daniel para sa kanya? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi na uulit si Marco ng parehong pagkakamali. Tungkol sa'yo, ang pagstay mo ay makakasagabal lang sa kanya. Oh, ang kailangan niya ay isang tulad ni Ligaya, isang taong kayang lutasin ang mga problema niya. Pero ako, hindi ko magagawa yon kahit subukan ko. Maya, pangako ko, bibigyan kita ng magandang buhay. Nandito ka talaga. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? At saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Pasensya na, di ako nakikinig.
Anong nangyari sa kamay mo? Wala lang. Nauntog lang. Bakit ka palaging nasasaktan nitong mga nakaraang araw? Pwede bang tumigil ka sa pagpapaworry sa akin? Alam ko. Di na mauulit. Naalala mo pa ba tong lugar na to? Dati tayong nakatira dito. Noon, tayo pa rin ay. Tama na. Bakit mo binabanggit ang nakaraan? Wala ka bang kahit kaunting pangungulila? Hindi. Sa totoo lang, parang ayoko nga. Kasama ba sa mga ayaw mo? Ang mga taon na tayo ay umaasa sa isa't isa? Tama ka. Dapat tayong dalawa ay tumingin sa hinaharap. Sige, pupunta na ako dyan. Tara na, sumama ka sa akin sa isang lugar. Marco, dumating ka talaga. Talagang may impluensya si Ligaya. Kahit na isang taong tulad ni Professor Garcia na tila malayo ay naanyayahan. At sino ito? Siya yung manicurist mula sa labas ng paaralan natin. Siya rin ay kaibigan ni Marco. Manicurist? Paano nagkaroon si Professor Garcia ng ganoong klaseng kaibigan? Nakakalungkot naman. Sige na, sige na. Ngayong nandito na ang lahat, maglaro na tayo. Marco, umupo ka dito. Ito, Professor Garcia. Paano kung ganito? Maglaro tayo ng Spin the Bottle, Truth or Dare. Ano sa tingin ninyo? Mukhang maganda. Professor Garcia, natalo ka. Ang parusa mo ay uminom ng arm-in-arm toast kasama si Ligaya. Aminam toast. Hindi umiinom si Marco. Lalo na hindi. Huwag mo siyang pahirapan. Professor Garcia, di patas yan. Nandito ka para mag-enjoy. Dapat mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Arm in arm toast. Marco, dahil laro lang naman ito. Eddie, Dati ayaw mo sa mga ganitong social gatherings. Pero ngayon, gagawin mo ito para kay Ligaya. Ako, pupunta ako sa CR. bagay na bagay sina Ligaya at Marco. Kung hindi dahil sa babaeng yon na nakikisawsaw. Narinig ko na pinapakitaan lang ni Professor Garcia ng awa yung probinsya ng yun. Dahil sa utang na loob. Sa totoo lang, matagal na niyang gusto si Ligaya. Nakakaloka. Kailan mo balak tuparin ang ating kasunduan? May hangganan ng pasensya ko. Bukas na ang tren ko. Anong pagkakataon? Plano kong magtapat kay Marco bukas. Nais kong magkaroon ka ng ligtas na biyahe. Anong ligtas na biyahe? Mag-engat sa biyahe. Saan ka pupunta? Marco. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga plano sa paglalakbay. Tama ba, Maya? Umuwi ka na. Sumama ka sa akin pa uwi. Ligaya. Kahit sa panaginip ko, siya pa rin. Ano pa bang inaasahan ko? Ngayon ka aalis? Eh di, ihahatid na lang kita sa istasyon mamaya. Si,
ito na siguro ang huling oras na magkasama tayo. Gaano ka katagal mawawala? Kailan ka babalik? Hello? Marco, pwede ka bang pumunta sa laboratorio ngayon? Importanteng importante. Ako. Sige go, kaya ko namang pumunta sa istasyon mag-isa. Si. Ingat ka. Paalam. Marco, Marco, gusto kita. Mula nang unang makita kita, gusto na kita. mukhang kapag wala na ako sa gitna, magkakasama na sila agad. Marco, alis na ako. Wala kang utang na loob sa akin. At hindi mo kailangang isipin na magbayad sa akin. Lahat ng ginawa ko nitong mga nakaraang taon, ginawa ko iyon ng buong puso. Hinahangad ko ang tunay na kaligayahan para sa iyo at kay Ligaya. Ako naman, makakahanap din ako ng sarili kong kaligayahan. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. 10 taon ng pagkahumaling, 10 taon ng pagmamahal, 10 taon ng paghihintay. Sa wakas, sa sandaling ito, natapos na rin ang lahat. Paalam. At mabuti na rin. Marco, gusto kita. Pwede ba tayong magkatuluyan? Profesor Garcia, pumayag ka na kay Ginoong Santos. Oo, magkatuluyan kayo. Magkatuluyan kayo. Ako. Text message ni Maya. Marco, Malapit na ang halalan para sa bagong dean. Sige, tayo na. congratulations, Professor Garcia at Ginoong Santos. Halik, halik. Hindi siya. Marco, kakain tayo ng hapunan kasama ng tatay ko mamaya. Sabihin mo sa kanya na tayo na ngayon, okay? Siya. Eddie, kunin ko muna ang bag ko. Maya, may gagawin ako sa lab mamaya. Huwag mo akong hintayin. Dati, ang mga mensahe ko agad-agad niyang sinasagot. Anong nangyayari ngayon? Marco, paano kung pumili ka rin ng pulseras para kay mama? Bini-bini, pwede niyong tingnan itong piraso na kasalukuyang mayroon sa aming tindahan. Ito lang ang natitira sa buong tindahan. Kaya, maganda ba? Okay naman. Tatawag lang ako. Ibalot mo na, please. Anong problema? May nangyari sa laboratorio. Wala yon. Nakuha ko na yung mga kailangan. Eddie, alis na tayo. Tara na. Baka, mahina lang talaga ang signal sa tren. Nag-overthink lang ako. Marco, magkakaroon ng dagdag na pondo ang paaralan sa susunod na buwan. Ihanda mo na ang mga materyales. Ilalaan ko ito sa iyong laboratorio. Salamat sa suporta, Tito. Anak, magkasama. Kailan mo balak? Kailan ang engagement party? Sa susunod na taon ang halalan para sa dekano. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Ma, bakit mo yan sinasabi? Ako. Makikinig ako. Kay Ligaya. Kumain ka na. Huwag kang mahiya. Kumain ka. Marco,
Basta't kasama kita, ibigay ko sa iyo ang lahat. Marco, dapat mag-aral ka na, kaya kitang buhayin. Maya. Maya, gusto kong uminom ng tubig. Marco, ganito kaaga? Pupunta ako sa laboratorio. Maya, binili ko ang paborito mong cake. Ang tagal kong pumila kaninang umaga. Maya. Oo nga. Nakalimutan ko. Umuwi na siya sa kanilang probinsya. Totoo iyan. 10 taon na pala. Bakit siya biglang umalis? Marco, aalis na ako. Ang susi ay nasa mesa. Nais kong magkaroon ka ng maliwanag na kinabukasan. Hindi pwede. Marco, aalis na ako. Nais kong kayong dalawa ni Ligaya ay maging masaya. Sa nalalabi pa nating buhay, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi ganun ang totoo. Nagkakamali ka tungkol sa akin at kay Ligaya. Imposible. Hindi ganoon si Maya. Naiiwan lang ako ng basta-basta. Marco, saan ka galing? Sabi ng eskwelahan, hindi ka raw pumasok. Ikaw ang nagsabi kay Maya tungkol sa atin. Oh, kung mananatili siya, hadlang lang siya sa'yo. Bakit mo ginawa yon? Para sa'yo ko ginawa ang lahat. 10 taon na ang nakalipas. Matagal mo nang nabayaran ang utang na loob mo sa kanya. Marco, ikaw na ngayon ang pinakabatang propesor sa eskwelahan natin. Ang pinakabatang propesor na may maliwanag na kinabukasan. Gusto mo bang sayangin ang buhay mo para sa kanya? Pero si Maya, At saka, kusa siyang umalis. hindi pwede. Paano naman si Maya? Bakit hindi? Humingi siya sa akin ng pera. Sapat para mabuhay, habang buhay. Sabi niya, bayad yon sa lahat ng mga nakaraang taon. Marco, iyon ang patunay na wala talagang saysay ang nararamdaman niya para sa'yo. Ikaw at siya, matagal nang hindi na magkatugma ang mundo. Ngayong pinili niyang umalis. Dapat kang magpatuloy sa buhay mo. Ako lang ang makakatulong sa'yo para makamit ang mga pangarap mo. Ayos lang. Bibigyan kita ng panahon para pag-isipan. Kapag nakapag-desisyon ka na, hanapin mo ako. Sampung taon ang ginugol ko para marating kung nasaan ako ngayon. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Pero, paano naman si Maya? Ano ang gagawin niya? Maya, tingnan mo, ginamit ko ang scholarship ko para bumili ng isang bagay para sa'yo. Huwag mong sayangin ang pera mo. Ibalik mo. Tuwing dumadaan tayo sa tindahan, laging may segundo kang tingin. Maging mabait ka.
Marco, nandito ka na rin. Pinili ng mga magulang ko ang 3 hotel para sa engagement natin. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Ito na lang. Alam kong magugustuhan mo ito. Nag-engage na kami. Congratulations! Congratulations! Perfect couple! Napaka-perpektong pagtutugma. Tama. Marco, natutuwa akong nag-isip ka ng maayos. Mula ngayon, makukuha mo na ang lahat ng gusto mo. Paumanhin, Maya. Kahit papaano, nakuha mo ang pera. Isipin mo na lang itong kompensasyon sa lahat ng mga nakaraang taon. Salamat, Marco. Ang bait mo sa akin. Hindi ito kasing dali ng paggamit ng chopsticks. Hindi na ako babalik. Marco? Anong iniisip mo? 2 beses kitang tinawag, ni hindi ka man lang sumagot. Wala lang. Nag-iisip lang tungkol sa eksperimento. Kasama mo ako sa isang date, at iniisip mo pa rin ang mga eksperimento? Nagkataon na walang pasok bukas, sabay tayong pumunta sa amusement park. Marco, pumunta tayo sa amusement park bukas. Si. Marco, nandito ako. Tumingin ka rito. Marco. Maya. Marco, halika rito. Tingnan mo, hindi ba cute ang hairband na ito? Ang cute-cute? Suotin natin at mag-picture tayo. Marco, suotin natin to at mag-picture tayo. Pwede nating idikit sa photo wall. Seryoso ka ba? Ganito na lang tayo mag-picture. Marco, Anong meron? anong nangyayari ngayon? Paulit-ulit kang nawawala sa sarili. Wala yun. Hindi ba gusto mong mag-picture? Sige na. Ganito dapat. Tapos, ikaw ang magsuot nito. Excuse me, pwede po bang magpa-picture sa amin? Siyempre po, miss. Marco, may pader ng litrato para sa mag-asawa doon. Ilagay din natin yung sa atin. Sandali. Marco, kaya pala ang distraction mo ngayong araw. Dahil nandito ka kasama niya. Ang daming tao rito. Pag-usapan natin ito mamaya. Marco. Ang kapal mo talaga. Tapos ka na ba? Oh, may gusto si Maya kay Marco. Bakit hindi pa siya dumadating para humingi ng tawad? Marco, anong karapatan mong tratuhin ako ng ganito? Teka, bakit ang kakaiba ng kilos niya ngayon? Hindi pwede yon. Dahil ba talaga kay Maya? Ang kakaiba ng ugali niya ngayon. Hindi naman siguro dahil kay Maya, di ba? Imposible. Wala namang halaga sa kanya si Maya. Nag-overthink lang siguro ako.
Marco. Naging masyado akong padalos-dalos noong isang araw. Huwag mo na akong kagalitan, okay? Hindi ako galit. Di kumain tayo mamayang gabi. Siya. 到时候我来接你。 Oo nga pala. Sabi mo kinuha ni Maya ang pera mo at umalis. May iniwan ba siyang mensahe para sa akin? Wala. Ang takaw-takaw talaga sa pera. Kinuha ang pera at tumakbo. Bakit pa siya mag-iiwan ng mensahe? Yes. Maaga pala ako. Nagtataka ako kung handa na kaya si Ligaya. Yung si Maya na palayas mo talaga. Ang tanga. Ginawa ko lang, ginamit ko yung lumang impormasyon tungkol kay Marco para takutin siya ng kaunti. At wala siyang kinuhang kahit sentimo. Umalis na lang siya. Nakakawa, di ba? So, alam ba ni Marco na ikaw at si Daniel kayong dalawa ang nagtangka sa kanya? Alam ba ni Marco na ikaw at si Daniel ang nag-set up sa kanya? Paalam, Profesor Garcia. Marco, nakuha ko na ang mga gamit. Hindi na niya kayang pagbantaan ka. Salamat. Anong nangyari sa mukha mo? Ginamit ko ang aking dote para makipag-deal kay Daniel. Galit na galit ang tatay ko, kaya nga. Pero okay lang, basta't makalimutan mo na ang nakaraan mo. Handang-handa akong gawin ang lahat. Ligaya, sobrang nagsakripisyo ka para sa akin. Siyempre hindi niya alam. Para malinlang siya, sinadya ko pang sampalin ang sarili ko. Kaya pala naantig siya. Pero yung si Maya, dumaan sa 12-12 ng latay para sa kanya. At napuno ng sugat. At hindi man lang niya alam. Nakakawa naman yon, di ba? Anong nangyari sa kamay mo? Wala yon. Nauntog lang. Bakit ka palaging nasasaktan nitong mga nakaraang araw? Pwede bang wag mo akong palaging pinag-aalala? Kaya, dahil saan pala? Ang 10 taong relasyon nila, akala ko hindi masisira. Pero sa kaunting pang-uuto lang, si Marco iniwan pa rin niya siya. Paumanhin, Binibining Santos. Binibining Santos, talagang nakakabilib ang ganda mo. Kahit na isang tulad ni Professor Garcia, napasunod mo ang mahirap abutin. Kung gugustuhin ko, si Marco luluhod pa yan at magiging aso ko. Madali lang. Tama na. Tama na. Marco, kailan ka pa dumating? Umalis ka. Sabihin mo sa akin, tungkol sa mga litrato, kasabwat mo ba si Daniel at pinagplanuhan mo ang lahat? Marco, nagkakamali ka. Hayaan mong magpaliwanag ako. Nagbibiro lang kami kanina. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin? Anong karapatan mong sumigaw sa akin? Nasasaktan ako. Napapansin mo ba? Panghuling beses na kitang tinatanong. Ikaw ba ang may pakana ng lahat ng ito? Oh, ako ang may gawa. Ako ang may pakana ng lahat. Lahat ay dahil sa babaeng iyon, si Maya. Akala niya, dahil lang tinulungan ka niya noon, pwedeng-pwede na siyang dumikit sa'yo magpakailanman. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kung karapat-dapat siya o hindi, hindi ikaw ang dapat magpasya. Marco! Sa putang inang yan ka pa tumatayo? Sinuntok mo ako? Tumahimik ka. Huwag mong subukang tawagin siya ng ganyan. Ligaya, akala ko spoiled ka lang. Hindi ko alam na ganito ka pala kasama. Nakakadiri ka. Nakakadiri ako. Lahat ng ginawa ko ay dahil mahal kita. At saka, hindi ka nabasawa kay Maya?
Ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng lahat ng gusto mo. Ako ang bagay sa'yo. Kung hindi dahil sa mga bagay na ginawa mo sa likod ko, si Maya at ako, hindi sana nagkaganito. Dahil sa akin, Anong pinagtatawanan mo? pinagtatawanan ko kung gaano ka kahabag-habag. Marco, ako ang tinatawag mong masama. Hindi ka naman mas mabuti kaysa sa akin. Ikaw ang taksil. Ikaw ang nagpabigo kay Maya. Ikaw ang nagtaboy sa kanya. 10 taon nang nararamdaman. At sa isang kisap mata lang, isinuko mo na lang. Ganoon kadali. Kaya ano na tong pagmamakaawa mo ngayon? Umalis si Maya dahil sa wakas nakita na niya kung sino ka talaga. Siya. Tumigil ka. Ang utang ko sa kanya, babayaran ko sa kanya. Tungkol sa'yo, huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Tumigil ka, Marco. Kung maglakas loob kang lumabas sa pintuang iyan ngayon. Bukas, ang mga litrato sa kama ng nanay mo at ang balitang anak ka sa labas ay kakalat sa buong paaralan. Hindi mo inaasahan yon, di ba? May mga backup ako ng mga litratong ito. Isang salita lang mula sa akin. Para sirain ka ulit. Wala si Maya ngayon para tulungan ka. Ganon ba? Hulaan mo? Ilang araw pa kaya ang kaya ng tatay mo? Ang tatay mo, matagal nang nangungurakot at tumatanggap ng suhol at inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Ibigay mo ito sa mga autoridad at sapat na to para makulong siya habang buhay. Ipinakilala ka ng tatay ko sa mga tamang tao. Tapos naglakas loob ka pang itala yon. Ibigay mo sa akin. Ngayon din. Marco, para sa'yo, tiniis ni Maya ang pag-aaral niya. Para sa'yo, inalis ko lahat ng hadlang. Paano mo nagawa na gawin ito sa amin? Walang puso ka? Tumahimik ka! Ni hindi ka man lang karapat-dapat ikumpara kay Maya. Ikaw ang unang nagbanta sa akin. Kung hindi ako mag-iingat, hahayaan ko bang? Utusan mo ako habang buhay? Marco, hindi mo talaga pwedeng ibigay yan. Nakikiusap ako sa'yo. Gagawin ko. Hihingi ako ng tawad kay Maya. Basta wag mo lang ibigay. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Marco! Ligaya, ikaw ang may gawa nito. Marco, tingnan mo. Buntis ako. Anak mo to. Marco, kalimutan na lang natin ang lahat ng masasamang bagay na nangyari noon. Sige? Magpakasal ulit tayo. At saka, susuportahan ka ng buo ng mga magulang ko. Maging tayo ulit. Ikaw, ramdamin mo. Ang anak natin. Hindi ko hahayaan na itago mo ang batang to. Hindi ko hahayaang panatilihin mo ang anak na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Dalhin mo siya sa ospital at asikasuhin mo na. Opo, Ginoong Garcia. Marco, paano mo nagawa ito sa akin? Anak mo ito. Paano ka naging ganito kalupit, Marco? Ang mga anak ko ay magiging kasama lamang ni Maya. Ang nasa tiyan mo ay isang piraso lamang ng bulok na laman. Marco, hindi mo ito magagawa sa akin. Ligaya, itong bata ay hindi sumasagot sa telepono. Wala rin siya sa paaralan. Baka dapat ay tanungin mo si Marco. Tingnan mo kung kasama niya ito. Tatawag ako. Oh, baka hindi na tayo dapat tumawag. Hanapin na lang natin siya. Tama. Tumigil ka diyan. Carlo, ikaw ay pinaghihinala ang may malubhang katiwalian at pagsuhol at pag-abuso sa kapangyarihan. Narito ang mga kaugnay na dokumento. Mangyaring sumama kayo sa amin upang tumulong sa investigasyon. Anak ko. Bakit mo iniwan si nanay? Nagpakamatay si Carlo sa bilangguan. Nang malaman ito ng kanyang asawa, sumunod siya sa kanya. Sige, naiintindihan ko.
Marco, magdusa ka sa impyerno. Ginoong Garcia, nakakagaan ng loob iyan. Minor fracture lang sa kaliwang binti mo. Walang vital areas na nasaktan. Magpahinga ka ng mabuti at gagaling ka. Nasaan na yung baliw na babaeng yon? Si Ligaya? Marco! Marco, ikaw! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ibalik mo siya! Profesor Garcia, nang mabangga ng kotse si Binibining Santos, nasaktan ang ulo niya. Pagkatapos ng eksaminasyon, mukhang may mental issues siya. Ikaw ang gumawa nito sa akin. Bakit mo ako ginaganito? Noong ikaw ay gumamit ng lahat ng paraan para takutin si Maya. Dapat inasahan mo na darating ang araw na ito. Maya. Tama. Yung putang yon. Yung bruhang yon ang gumawa nito sa akin. Siya yon. Dahil hindi siya stable ang pag-iisip. Dalhin mo siya kung saan siya nararapat. Kontakin ang pinakamagaling na psychiatric hospital. Siguraduhing makakakuha siya ng tamang treatment na walang pagkakataong makalabas. Hindi! Hindi ako pwedeng pumunta sa mental hospital. Marco! Marco, nagkamali ako. Huwag mo akong dalhin sa ganoong lugar. Marco! Marco! Pasensya na! Pasensya na! Pasensya na, Marco. Mag-book ka ng ticket para sa akin papuntang Ulap Bayan. Ngayon na. Profesor Garcia, yung injury sa binti mo, hindi pa. At, Gawin mo ngayon na. opo, gagawin ko na kaagad. Maya, hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan muli. Maya, dito. Pumayat ka. At mukhang pagod na pagod ka. Marami ka sigurong pinagdaanan sa pusod-lungsod. Tara, umuwi na tayo at mag-usap. Napakasama talaga ni Marco. Dati, pinaghirapan mong pag-aralin siya. Nakapasa ka nga rin sa kolehiyo, pero hindi ka tumuloy. Nagsakripisyo ka kasama niya sa lahat ng mga taong yun, at ang lakas pa ng loob niyang maging walang utang na loob. Hanggang sa ganong punto, walang puso siya. Huwag mo nang isipin yon. Lumipas na yan. At ginawa ko lahat yon ng kusa. Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Mula ngayon, mananatili na lang ako rito at magtatrabaho bilang manikurista para sa'yo. Huwag mo sana akong itataboy. Siyempre naman hindi. Masaya ako at bumalik ka. Sobrang saya ko talaga. Oh, alam mo ba? Nitong mga nakaraang araw, mabilis ang pag-unlad ng Ulap Bayan. May nabalitaan akong binatang anak ng may-ari ng grupo ng Tagumpay. Nandito siya kamakailan para maghanap ng mga proyekto. Maraming gustong makipagkita sa kanya, pero hindi nila magawa. Misteryoso talaga. Oo nga pala. Naalala mo ba yung templo na pinuntahan natin dati? Naging tourist spot na ngayon. Dapat kang pumunta roon para magdasal kapag may oras ka. Para magbago ang swerte mo. Mawala ang mga masamang vibes. See. Paalam, Marco. Paalam, ang 10 taon ko. Bakit mo itatapon ang plakang panghiling? Ganun lang? Pasensya na, natakot ka ba? Ako si Gabriel. Nakita kong itinapon mo yung plakang panghiling kanina. Nag-usisa lang ako, kaya tinanong kita. Ayos lang. Hindi ko na kailangan. Para hindi ko na ito makita at masaktan pa sa bandang huli, mas mabuting itapon na lang. Ganun lang?
Itinapon mo ang hiling na matagal mo nang pinangarap. Ang gaan ng loob mo. Gaan ng loob? Kung sana ganoon nga ako. Ganoon kagaan ang loob. Ginoong de la Cruz. Si Ginoong Santos ang mag-evaluate ng proyekto. Naghihintay na siya sa reception room sa paanan ng bundok. Sige, nakuha ko na. Noong nakaraan, lahat ng hiling ko ay tungkol kay Marco. Ngayon, para sa sarili ko na lang ako, hihiling. Sana si Maya, mula ngayon, ay laging maswerte sa lahat ng bagay, manatiling malusog at ligtas. Binibini, magkakatotoo ang iyong hiling. Maayos naman kanina. Bakit biglang umulan? May gazebo doon. Ikaw, ayos ka lang ba? Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, anong nangyari? Ang gamot ko. Nasa bulsa ko. Gumagaling ka na ba? Kaya mo bang tumayo? May gazebo dyan sa unahan. Tulungan kitang pumunta roon. Salamat. Walang anuman. Kumusta ang pakiramdam mo? Tatawag ako ng ambulansya para sa iyo. Hindi na kailangan. Lumang problema lang ito. Kailangan ko lang inumin ang gamot ko at magpahinga ng konti. Ito lang. Nabigyan kita ng abala. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz. Nasaan ka? Ginoong de la Cruz. Nasaan ka? Ginoong de la Cruz. Nandito! Nandito siya! Ayos ka lang ba, Ginoong de la Cruz? Ngayon, utang ko ito sa binibining ito. Maraming salamat. Ano ang pangalan mo? Maya, Maya. Sige, tatandaan ko yan. Malakas ang ulan. Hayaan mong hatid ka ng mga tauhan ko. hindi na kailangan. Nakatira ako sa paanan mismo ng bundok. Kaya kong umuwi mag-isa. Dapat kang pumunta sa ospital. Bakit ang hilo-hilo ko? Kamusta? Kamusta? Binibining Reyes. Kahapon, salamat sa'yo. Maya. Maya, anong nangyari? Huwag kang gagalaw. Naka-IV ka pa. Sabi ng doktor, ang lagnat mo ay galing sa pag-ulan na inabutan mo. Salamat sa paghatid mo sa akin sa ospital. Hindi, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Biglaan akong inatake ng angina kahapon sa bundok. Kung hindi ka dumating ng napapanahon. Bago dumating ang mga bodyguard ko, baka patay na ako ngayon. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ko yon malilimutan. Wala yun, talaga. May isang bagay na dapat mong paghandaan. Sabi ng doktor, may tumor sa tiyan mo. Kailangan mo ng karagdagang mga pagsusuri. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, titiyakin kong makakakuha ka ng gamutan. Kukuha ako ng pinakamahusay na mga espesyalista at pinakamagandang pangangalagang medikal para sa'yo. Ano man ang kailangan mo, iaayos ko yun para sa'yo. Huwag kang magkamali ng akala.
Iniligtas mo ang buhay ko. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Maliit na bagay lang yon. Siji, desigido na. Ang sakit mo, ako na ang bahala. May alam akong napakagandang ospital sa pusod lungsod. Sumama ka sa akin pabalik. Binigyan ko ng napakarami si Marco. Pero wala akong nakuha kahit katiting na katapatan. Sa kabilang banda, si Gabriel, tinulungan lang ako minsan sa isang iglap at handa siyang gawin ang lahat ng ito para sa akin. Kaya pala, hindi talaga sulit si Marco. Sasama ako sa iyo pabalik sa pusod lungsod. Hindi ako makapaniwala na kakauwi mo lang. Ngayon pupunta ka na naman sa pusod lungsod. Makes sense. Mas maganda talaga ang medical care doon kaysa dito. Si Ginoong de la Cruz na yon. Iba ang tingin sa'yo. Alam mo, guwapo, mayaman, at napaka-considerate. Huwag mo nang pakawalan to. Kami niya, hindi ganoon ang relasyon namin. Nagbabayad lang siya ng utang na loob. Ano man yan, napakalayo nito kay Marco. Basta hindi ka na makakatagpo ng gago tulad ni Marco. Masaya na ako. Aalis na ako. Anong pinag-uusapan ninyo ng kaibigan mo? Mukhang masaya siya. Mahilig lang siyang magbiro. Huwag kang mag-alala. Iasa mo na lang lahat sa akin. Ang sakit mo, makakahanap tayo ng lunas. Pwede pa bang bumilis? Ito na ang pinakamabilis. Malapit na tayo sa Ulapbayan. Maya, paparating na ako. Ngayong pagkakataon, hindi na kita pababayaan. Paparating na ako! Paparating na! Tumigil ka sa pagkatok! Ay, si Profesor Garcia pala. Hindi ba't isinumpa mong hindi ka nababawi sa Ulapbayan? Sofia, alam kong malapit ka kay Maya. Pumunta ako sa bahay niya, pero wala siya. Bumalik na ba siya rito? Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan siya pumunta? Hindi ko alam. Sofia, alam mo yan. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Ano ba ang gusto mong gawin ngayon? Noong mahal ka pa ni Maya, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayong umalis na siya ng tuluyan. Para kanino pa ang drama mo? May mga dahilan ako noon. Ngayon ko lang naunawaan kung gaano ako nagkamali. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ko ang pagkakamali ko. Kaya ngayon, nagsisisi ka na. Huli na. Marco, huwag ka nang bumalik dito. Hindi ko alam kung saan pumunta si Maya. Dahil pinili niyang iwan ka, ibig sabihin, ayaw na niyang makita ka. Pakiusap, huwag mo na siyang guluhin mula ngayon. Gago, ganyan ang nanay niya. Umalis ka sa bayan namin. Ayoko. Okay lang, Marco. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Maya, bibigyan kita ng magandang buhay.
Mababa ang pinag-aralan ni Binibining Reyes. Baka hindi maganda sa imahe mo na kasama mo siya. Marco, hindi ka talaga niya karapat-dapat ngayon. Manikurista? Nakakaawa naman. Marco, sinabi sa forecast, baka umulan ngayon. Tada! Maya. Pasensya na. Pasensya na talaga. Sabi ng doktor na agapan ng maaga ang sugat sa iyong tiyan. Maganda ang hula sa kalalabasan. Pagkatapos ng operasyon, mataas ang tsansa mong ganap na gumaling. Magandang balita iyan, Ginoong De La Cruz. Hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi dahil sa paghahanap mo ng espesyalista para sa akin. Ako, Kung gayon, talagang dapat mo akong pasalamatan. Ang grupo ng tagumpay ay may handaan para sa negosyo ngayong gabi. Kulangan ako ng isang kasama. Maaari ka bang sumama sa akin? ako. Hindi talaga ako bagay para sa ganoon. Sa mga ganoong klaseng okasyon, paano kung mapahiya kita? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero Maya, kailangan mong maniwala na napakaganda mo. Talagang napakaganda. Kaya mag-relax ka lang. Pangako mo sa akin, ha? Well, susubukan ko. Mabuti. Binibining Reyes? Hindi ba dapat nasa Ulapbayan siya? Ano ang ginagawa niya rito? At kasama pa ang binata ng grupo ng tagumpay. Sofia! Sofia! Nakikiusap ako sa iyo! Sofia! Buksan mo ang pinto! Sofia! Sofia! Pakiusap! Sabihin mo lang sa akin kung saan pumunta si Maya. Hinanap ko na siya sa lahat ng lugar na maaari siyang naroon. Hindi ko siya mahanap kahit saan. Sofia, sabihin mo sa akin, saan siya pumunta? Maya, alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Ano iyon? Ang handaan ng paaralan para sa pakikipagtulungan sa grupo ng tagumpay. Kanselahin mo iyon? Hanggang sa mahanap ko si Maya, hindi ako babalik sa pusod-lungsod. Trabaho? Ang karera ko? Wala akong pakialam sa alinman diyan. Hindi, Profesor Garcia. Sa palagay ko ay nakita ko lang si Binibining Reyes. Nasa pusod-lungsod na siya. Ano? Nakita mo si Maya? Mag-book ka ng flight para sa akin ngayon din. Yung pinakamaagang available. Kailangan kong bumalik sa pusod-lungsod kaagad. Siya at... Hindi pa ako tapos. Kasama si Binibining Reyes. Kasama niya si Gabriel. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangang bilhan ako ng mamahaling damit. Alam ko hindi mo masyadong pinapansin ang mga damit. Pero gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamaganda. Narinig ko ito ang unang pagkakataon na may dinalang date si Ginoong De La Cruz sa isang handaan. Mukhang totoo nga. Para maagaw ng lubusan ang puso ni Ginoong De La Cruz, talagang pambihira siguro si Binibining Reyes. Maaari ko bang malaman ang trabaho mo? Manicurista ako. Isang manicurista?
Talaga namang natatanging propesyon iyan. Kumikita siya ng ikabubuhay gamit ang sarili niyang 2 kamay at namumuhay ng marangal. Karapat-dapat iyan sa respeto ng lahat dito. At mas mainam iyon kaysa sa mga umaasa lang sa pangalan ng pamilya. Mas mainam talaga. Tama si Ginoong de la Cruz. Nagkamali kami. Paumanhin. Kaya ito pala? Ang pakiramdam ng mapili at ipagtanggol ng buong tapang. Ito ang pakiramdam. Ako, kailangan kong pumunta sa CR. Sige, maghihintay ako dito para sa iyo. Maya. Hindi. Imposible. Hindi ganoon magbihis si Maya. At ayaw na ayaw niya ang ganitong mga okasyon. Mukhang desperado na talaga akong hanapin siya. Kaya nagkaka-hallucinate na ako. Professor Garcia, nandito ka na pala. Ha. Ito, paano ka nakapunta na ganyan ang suot? Sabihin mo sa akin, nakita mo lang si Maya, di ba? Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya, ngayon din. Si Binibining Reyes. Siya, Professor Garcia. Professor Garcia, nandito ka na rin. Hinanap ka namin sa lahat ng sulok. Oo, si Gabriel mula sa grupo ng Tagumpay nandito na. Interesado siya sa bagong energy project mo. Sobrang interesado siya. Sumama ka sa loob. Tara na. Pasensya, may urgent akong aasikasuhin. Ano pa bang mas urgent kaysa sa project na to? Isang beses lang to sa buhay na oportunidad. Tara na, halika na. Si. Narinig mo ba? Si Ginoong de la Cruz may kasama palang date ngayon. Higit pa dyan, parang iniidolo niya yung babae. Para sa kanya, si Ginoong de la Cruz ay pinabayaan ang ilang executives sa mismong okasyon. Sabi nila si Ginoong de la Cruz ay mataas ang standards at malayo ang loob sa mga babae. Sino kaya ang socialite na nagustuhan niya? Mag-usap kayong lahat. Kailangan kong umalis sandali. Mga pinagpipitagan ng bisita, bigyan natin ng mainit na palakpakan para salubungin ang pinakamahalagang bisita ngayong gabi. Vice-Presidente ng Grupo ng Tagumpay, Ginoong Gabriel, at ang kanyang kasama, Binibining Maya Reyes. Mga kagalang-galang na panauhin, bigyan natin ng mainit na palakpakan para salubungin ang pinakamahalagang panauhin ngayong araw, Ginoong Gabriel de la Cruz at ang kanyang kasama, Binibining Maya Reyes. Hindi ba yan yung laging sumusunod kay Professor Garcia? Maya? Oo, paano siya naging kasama ni Ginoong de la Cruz? Sa totoo lang, mukhang magkasundo sila. Professor Garcia, gusto ko sanang sabihin sa iyo noong isang araw. Nang makita ko si Binibining Reyes sa pasukan ng ospital, kasama niya si Ginoong de la Cruz. At mukha silang dalawa. Malapit na magkaibigan. Hindi. Tatay. Ito ang aking ama. Kumusta, Tito de la Cruz? Iyan ang aking anak. Sa lahat ng mga taon, laging mapili ka. Ngayon, nahanap mo rin ng isang tao. Sa tingin ko, si Maya ay isang magandang babae. Huwag mo siyang pakawalan. Salamat, tatay. Ginoong de la Cruz, hayaan mong mag-alay ako ng tagay. Kukuha ako ng inumin. Maya, ikaw nga? Nasa pusod lungsod ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinanap? Professor Garcia, bitawan mo ako. Sa pagitan natin, wala namang obligasyon para sabihin ko sa iyo ang kahit ano. Alam kong nagkamali ako. Si Ligaya. At ako, Pakawalan mo siya. Gabriel. Maya, bakit kasama mo siya? Ano ba talaga? Ang relasyon ninyong dalawa? Sinabi ko na ito dati. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Wala ka nang pakialam dito. Maya, talagang alam kong mali ako.
Si Ligaya ay ipinadala ko na sa isang mental institution. Ang pamilya Santos ay dinakip din dahil sa korupsyon. Lahat ng ginawa ko noon, wala akong magawa. Mahal kita. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang taong gusto kong makasama ikaw. Isang pag-amin na inintay ko ng 10 taon, pero hindi ko nakuha. Ngayon, matapos kong tuluyang bitawan ng lahat, saka ko ito naririnig. Kay Ironico? Wala naman sa akin ang lahat ng ito. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Alam ko, bastos ako noon. Binigay mo ang pagmamahal mo ng walang pasasalamat. Pero ngayon, talagang alam kong nagkamali ako. Hindi ba? Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Hindi yung paulit-ulit mong pagsasaktan ako, kundi yung pagkatapos mong saktan ako. Akala mo hindi ako mabubuhay nang wala ka. Akala mo karapat-dapat ako dyan. Gusto kita. Gusto kita ng husto, na handa akong isakripisyo ang sarili kong pag-aaral para sa iyo. Gusto kita ng husto na para sa iyo. 3 trabaho ang pinasukan ko sa isang araw. Para mapag-aral ka. Gusto kita ng husto, na kahit alam kong may iba ka ng kasama, tahimik lang akong umalis. 10 taon tayong magkasama. Ni minsan, hindi mo sinabing mahal mo ako. Palagi kong inisip na hindi ka lang sanay magpahayag. Ngayon ko lang na-realize na minamaliit mo ako. Ngayong naka-move on na ako, bakit mo naman ako hinanap ulit? Hindi ganoon. Hayaan mo akong magpaliwanag. Huwag kang magsalita. Hindi na kailangan. Sinabi ko, habang buhay. Tapos na tayo. Gabriel, alis na tayo. Alis na. Maya. Maya, tumawag ka ng ambulansya. Maya. Maya. Doktor, kumusta na siya? Kailangan mong iligtas siya. Anumang gamot ang kailangan o anumang espesyalista, kahit magkano ang gastos. Kahit magkano ang gastos, Kailangan mong iligtas siya. Biglang lumala ang bukol sa tiyan ng pasyente. Kailangan niya agad ng operasyon. Ginoong De La Cruz, salamat. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Nabayaran mo na ang anumang utang na loob. Wala ka ng utang sa akin. Hindi, Maya. Ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, hindi yon para bayaran ang utang, dahil mahal kita. Hindi, Maya. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto kita. Mula nang unang makita kita, nabighani na ako sa'yo. At sa bawat pagkikita natin, napagtanto kong gusto kita. Kaya, Maya, pangako mo sa akin na mag-iingat ka at laging ligtas. Sige? Kung makakalabas ako ng ligtas, magkasama tayo. Ang mga kapamilya, maghintay po kayo sa labas. Kailangan ng operahan ang pasyente. anong nangyari kay Maya? Bakit siya ooperahan? Anong ginawa mo sa kanya? Professor Garcia, ang kapal mo namang magtanong kung anong nangyari sa kanya? 10 taon kayong magkasama araw-araw. May cancer siya sa tiyan at hindi mo man lang alam? Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? May cancer siya sa tiyan. Siyempre naman. Nagpakapagod siya ng husto para mapag-aral ka at nasira ang kanyang kalusugan. Ni hindi man lang siya nagpakonsulta sa doktor. Hinayaan niyang lumala hanggang maging cancer. Ikaw, Professor Garcia, may pera ka para sa mansyon sa tabi ng ilog? At para makipaglandian sa ibang babae, pero wala kang oras para dalhin siya sa ospital? Hindi ko alam. Wala akong alam sa mga ito. Kumusta na siya ngayon? Ano ang sabi ng mga doktor? Ano pa ang saysay ng pagtatanong ngayon? Ano ang mapapala mo? Napakabuti sa iyo ni Maya. Hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon, huli na ang lahat. Nandoon si Maya. Lumalaban para sa kanyang buhay. Wala akong oras para asikasuhin ka.
Kung gusto mong maghintay, manatili ka. Kung hindi, umalis ka na. Tigilan mo na ang pagpapanggap na may pagmamahal ka. Nakakasuka. Tapos na ang operasyon. Doktor, kumusta na siya? Maayos ang operasyon. Basta makapagpahinga siya ng husto, magiging maayos na siya. Salamat, Doktor. Kailan ko siya pwedeng makita? Kailangan munang manatili ng pasyente sa ICU para maobserbahan sa loob ng 24 na oras. Pwede kayong magtanong sa nurse tungkol sa mga pamamaraan ng pagbisita. Si. Paumanhin po, sir. Mga miyembro lamang ng pamilya ang pinapayagang makalagpas dito. Bakit siya pinapayagan? Si Ginoong de la Cruz ay ang itinalaga niya ito bilang tanging bisita niya bago ang operasyon. Paumanhin, hindi po kayo. Gising ka na. Nararamdaman mo ba ang sakit? Masakit pa ba? Ayos lang ako, hindi naman masakit. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok diyan. Maya, gising ka na. Ginawan kita ng sabaw ng itim na manok. Lagi mo itong gusto kapag masakit ang tiyan mo. Professor Garcia, hindi ba't ikaw yung laging walang ginagalaw na kamay? Noon, kahit gaano ako ka-late matapos sa trabaho, ayaw mo talagang magluto ng isang mangkok ng pansit para sa akin. Hindi ko inakala na darating ang araw na magluluto ka ng sopas para sa akin. Nagkamali ako noon. Mula ngayon, kapag gusto mo, ako na ang magluluto para sa iyo araw-araw. Hindi na kailangan yan. Professor Garcia, kakagaling lang sa operasyon si Maya, kailangan niyang iwasan ang mamantikang pagkain at hindi mo alam na ayaw niya ang lasa ng sopas ng itim na manok. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Siyempre naman, hindi mo alam. Sa nakalipas na 10 taon, kailan mo ba naintindihan ang gusto ko o ang ayaw ko? Akala mo gusto kong uminom ng sopas ng itim na manok? Pero tiniis ko lang yon para sa iyo. Marco, 10 taon na. Sobra na ang tiniis ko. Maya, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako sa iyo. Walang maghihintay sa iyo magpakailanman. Umalis ka na. At huwag ka nang bumalik. Maya, Professor Garcia, kailangang magpahinga si Maya. Pakiusap. Maya, Hindi mo naman kailangang dumating araw-araw. Sayang lang ang oras mo. At saka, kaya ko namang mag-alaga sa sarili ko. May mga orderly naman ang ospital. alam kong kaya mong mag-alaga sa sarili mo. Pero gusto kong nandito para sa iyo. Kapag nakikita kitang kumakain ng maayos araw-araw at nagpapahinga ng tama, iyon lang ang paraan para ako ay ma-relax. Ginoong de la Cruz, Binibining Reyes. Si Professor Garcia, naghihintay siya sa baba. Ilang araw na siyang nandyan, sabi niya. Sabi niya, hindi siya aalis hanggat hindi nakikita si Binibining Reyes. Si Marco ay nakatayo sa baba sa buong panahong ito. Sa lahat ng klase ng panahon, sigurado ka bang ayaw mong bumaba at makita siya? Ang pagmamahal na huli na ay walang kwenta. Ano ang silbi niyan? Magdudulot lang iyan ng mas maraming problema. Hayaan mo siyang maghintay. Kapag napagod siya, aalis din iyon. Yung lalaki sa baba, nandyan pa rin siya sa labas, nababasa sa ulan. Basang-basa na siya. Oo, maraming pasyente at pamilya nila nitong mga nakaraang araw ang nagrereklamo. Sinasabi nilang sinisira niya ang atmosfera ng ospital. Nakakakilabot naman.
Maya, ikaw. Umayag ka rin na makita ako. Bakit ka pa rin naghihintay dito? Hanggat gusto mo akong makita, maghihintay ako kahit gaano katagal. Huwag ka nang maghintay. Umuwi ka na lang. Alam ko, Maya. Alam ko talaga. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Ayaw mong makita akong nababasa sa ulan, di ba? Isipin mo ang gusto mo. Basta, huwag ka lang tumayo dito at mang-abala sa lahat. Maya, nandito ka na. Ito ay para sa lahat ng kaarawan na hindi ko naabutan. Ang mga regalo mo sa kaarawan, isang bagsakan kong babawiin ang lahat. Sinisiguro ko, mula ngayon, hindi ko na malilimutan kahit isa sa iyong mga kaarawan. Marco, ano pa ang saysay nito ngayon? Kapag lumipas na ang kaarawan ko, tapos na yon. Hindi mo yon mababawi sa mga mamahaling bagay. Hindi mo ba gusto ang mga ito? Ayos lang, sabihin mo lang sa akin. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. At kukunin ko para sa'yo. Maya, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Maya, kinonsulta ko ang doktor. Pwede mong kainin ang lahat ng ito. Pinag-aralan kong lutuin ito para lang sa iyo. Matagal ko itong pinaghirapan. Mayroong steamed perch, sabawang wintermelon, at pork rib, at Tama na. Hindi mo na kailangang mag-abala ng ganito. hindi mo ba gusto ang pagkain? Okay lang. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Pwede kong pag-aralan na gawin ito. Marco, hindi naman talaga kailangan. Paano naman hindi kailangan? Sabi ko, may utang ako sa'yo. Gugugulin ko ang buong buhay ko para bumawi sa'yo. Ako. Iyan ang iyong laboratorio tono ng tawag ng emergency contact. Dati, kahit na hindi ka maghangap, kahit nasa gitna ka ng pagkain, agad-agad kang babalik. Ngayon, hinangap mo talaga. Hindi na ito importante. Ang laboratorio, ang kinabukasan ko. Wala sa mga iyon ang kasing importante mo. And, sa ngayon, gusto ko lang napasayahin ka. Pagod na ako. Pakiusap, umalis ka na. Sige, magpahinga ka. Babalikan kita bukas. Profesor Garcia, bilang pinakabatang propesor sa Universidad ng Liwanag. Lahat kami ay gustong malaman, ano ang nagtulak sa'yo para umabot sa ganito? Isang tao, ang kanyang pangalan ay Maya. Kung wala siya, wala sanang Marco ngayon. Siya ang kahulugan at direksyon ng lahat ng aking pagsisikap sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Siya iyon, si Binibining Reyes mula sa TV. Inamin ng publiko ni Profesor Garcia ang pag-ibig niya rito. Si Professor Garcia ang pinag-uusapan natin? Yung laging malayo ang loob. Ngayon, sobrang passionate na niya. Oo. Gabriel, nandito ka na. Ilang araw ka nang hindi pumupunta. Binibining Reyes, nag-aalala lang si Ginoong de la Cruz na baka ma-pressure ka. May mga inasikaso lang ako sa kumpanya. Ako, kailangan kitang kausapin. Gabriel, tungkol sa ipinangako ko sa iyo bago ang operasyon. Maya, hindi mo na kailangang sabihin iyon. Alam ko ang sasabihin mo. Alam mo kung ano ang sasabihin ko. Alam ko. Alam kong ginawa mo ang pangakong iyon dahil sa utang na loob. Pero hindi ako ganoon kamarupok.
Hindi mo kailangang pakiramdaman na obligado ka. Hindi kita pipilitin na tuparin iyon. Kahit na, pagkatapos ng masusing pag-iisip, mapili mo pa rin si Marco. Ako. Maiintindihan ko. Kahit napiliin ko si Marco, hindi ka magagalit? Ako. Vining. Sinabi kong igagalang ko ang desisyon mo. Pero Maya, kailangan ko pa ring sabihin, hindi sapat si Marco para sa'yo. Masyado na niyang nasaktan ang puso mo. Hindi ako mapapanatag. Paano kung sabihin kong ang taong gusto kong piliin ay ikaw? Gusto kong makasama ka, hindi dahil sa utang na loob, at hindi dahil sa biglaang desisyon. Seryoso akong gusto kong makasama ka. Talaga? Ang galing naman. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa mo? Maya, anong nangyayari sa inyong dalawa? Professor Garcia, agnas agad, iniinteroga mo na ako. Hindi ba nakakatawa yon? Pasensya na, sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko matanggap na may iba ka. Ang meron sa amin niya ay wala kang pakialam. Marco, tapos na tayo. Hindi. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nag-umpisa. Hindi tayo nagkatuluyan talaga. Kung gusto mong bigyan ng pangalan, tagapagtaguyod at benepisyaryo lang tayo. Kaya kung sino ang gusto kong makasama ngayon, kung sino ang gusto ko, wala kang kinalaman doon. Paano naman naging wala akong kinalaman? Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Kung hindi, bakit ka nag-alala na mabasa ako sa ulan? Huwag kang mag-akala. Natatakot lang ako na makakaistorbo ka sa ibang pasyente. Hindi ako gagawan yon. Mahal na mahal mo ako dati. Dati yon. Ikaw mismo ang pumawi sa lahat ng pagmamahal ko at nagpasuko sa akin. Hindi ba huli na ang lahat para sabihin mo yan ngayon? Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Bawiin mo ang panahon. Bumalik ka sa nakaraan. Tara na. Gumaling na rin. Kakainin ko lahat ng mga pagkain na gustong gusto ko pero hindi ko makain itong mga nakaraang araw. Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Maya. Pakakasalan mo ba ako? Alam kong biglaan ito. Pero ayokong masayang ang kahit isang minuto, isang segundo ng oras mo. Kung hindi ka pa handa, o kung masyadong mabilis ito para sa iyo. Handa na ako. Talaga? Seryoso ka? Tumayo ka nga. Nakatingin lahat ng tao. Well, tama. I-discharge na si Binibining Reyes ngayon. Hindi na muling pumunta si Professor Garcia para gambalain siya. Mukhang talagang sumuko na siya ng tuluyan. Pumunta man siya o hindi, sumuko man siya o hindi, wala yun sa akin. Ang susi na ito ay para sa Riverview Villa sa Pusod Lungsod. Ngayon, iyon na ito. Seryoso ka bang handang ipagpalit ang iyong magarang, malaking villa sa aking luma at sirang bahay? Hindi ka nagbibiro, di ba? Tapos na ang lahat ng papeles. Sa mga panahong ito, sino pa ang ganoong tanga? Maya, binili ko ulit ang dati nating bahay. Eksaktong tulad noong 10 taon na ang nakalipas. Tayo, maaari na tayong bumalik sa dati. Kaya natin. Ano yun? Professor Garcia, may nangyaring napakasama. Si Ligaya, nagawa niyang makatakas mula sa mental hospital. Magpadala ka agad ng mga tao. Hanapin siya ng buong lakas natin. Hindi natin pwedeng hayaan na siya'y makita ni Maya.
Nurse, nasaan ang pasyente mula sa kwartong ito? At si Maya, saan siya pumunta? Si Binibining Reyes. Matagal na siyang na-discharge. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Mayroon bang... Sino mang naghanap sa kanya? Hindi ko alam ng eksakto kung saan siya pumunta. Pero, ngayon ay, ang malaking araw ni Binibining Reyes. Narinig kong ikakasal siya ngayon sa anak ng grupo ng Tagumpay. May kasal sila. Napaka-perpekto nilang magkatugma. Congratulations sa kanila. Ano ang sinabi mo? Kasal? Marco, sa nakalipas na 10 taon, ilang beses ko nang ninais. Handa ka na ba? Ginang ko. Handa na ako. Gabriel de la Cruz, tinatanggap mo ba si Maya Reyes na maging iyong asawa? Mula sa araw na ito? Sa ginhawa man o sa hirap? Sa kalusugan man o sa karamdaman? Sa mga magandang araw at sa mga pagsubok? Pangako mo bang ibigin siya ng lubos hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Pangako mo ba? Oo, pangako ko. Maya Reyes, tinatanggap mo ba si Gabriel de la Cruz na maging iyong asawa? Mula sa araw na ito? Sa ginhawa man o sa hirap? Sa kalusugan man o sa karamdaman, sa mga magandang araw at sa mga pagsubok, pangako mo bang ibigin siya ng lubos hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Pangako mo ba? Hindi siya. Marco, anong ginagawa mo rito? Maya, hindi mo siya pwedeng pakasalan. Dieg, hindi pwede. Tingnan mo. Binili ko ulit ang dati nating bahay. Bumalik na tayo. Bumalik tayo sa dati. Tayo lang dalawa. Tulad ng dati. Tayo lang. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Simula nang piliin mo si Ligaya at patuloy mo akong hindi pinapansin, sinasaktan, hindi na talaga tayo pwedeng bumalik. Hindi? Hindi ako naniniwala diyan, Maya. Alam kong galit ka pa sa akin. Kinamumuhian mo ako. Minumura mo ako. Pwede mo pa akong saktan. Pero talagang alam kong nagkamali ako. Nagsisisi talaga ako. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Basta. Nagsisisi? Akala mo ba yung sabihin mong nagsisisi ka ay makakapagpawi na sa lahat ng nangyari? Kung ganon, matagal na akong nagsisisi. Pinagsisisihan kong nailigtas pa kita noon. Pinagsisisihan kong pinabayaan ko ang sarili kong pag-aaral para mapaaral ka. Pinagsisisihan kong isinakripisyo ko ang lahat ng meron ako para maging kung sino ka ngayon. Kung mababalik lang ang lahat, mas gugustuhin kong hindi na lang kita nakilala. Ganun na ba kalaki ang galit mo sa akin? Yun na ba yun? Kailangan bang mamatay ako? Para lang lingunin mo ako? Ikaw na bahala kung mabuhay ka o mamatay. Wala akong pakialam. Kasalan ko ito. Umalis ka na. Sir, umalis na po kayo. Huwag ninyong guluhin ang seremonya. Ipagpatuloy na natin ang seremonya. Mga ikakasal, ngayon, magpalitan na ng singsing. Maya, kasalanan mo itong lahat. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganito. Anong karapatan mong maging masaya? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil lahat sa iyo. Maya, papatayin kita. Gabriel, Anak. Anak. Gabriel, Anak. Papatayin kita. Puta, papatayin kita.
Marco, hindi ko inakalang magwawakas ka ng ganito. Marco, karapat-dapat yan sa'yo. Maya, paumanhin. Sa pagkakataong ito, sa wakas, naipagtanggol kita. Maya, wag kang lilingon. Mula ngayon, mabuhay ka nang maayos. Sa kabutihang palad, ang sugat sa braso ni Ginoong de la Cruz ay hindi tumama sa anumang mahalagang bahagi. Kapag nagpahinga at gumaling siya, babalik siya sa normal. Salamat, Doktor. Salamat. Mabuti naman at okay ka. Heto, Binibining Reyes. Kakagaling lang namin sa emergency room. Si Professor Garcia ay sinaksak sa tiyan at kahit anong gawin, idineklara siyang patay na. Maya, okay ka lang? okay lang ako. Marco, wala siyang ibang pamilya sa mundo. Ako na ang bahala sa pag-aayos ng libing niya. Ito na ang paraan para tuluyan kong kalimutan ang nakaraan ko. Professor Maya, congratulations sa pagiging honorary professor sa Universidad ng Liwanag. Alam naming ang iyong academic journey ay hindi naging madali. Pwede mo bang sabihin kung sino ang gusto mong pasalamatan? Sa tagumpay ko ngayon, ang taong gusto kong pasalamatan ay ang asawa ko, si Gabriel. Binigyan niya ako ng lakas ng loob para iwanan ang nakaraan, para mag-aral ulit, at habulin ang mga pangarap ko. Pinaniwala niya rin ako. Nakarapat dapat ako sa magandang buhay. Paalam? 17 taong gulang na Marco,